niyo na ba ang 2025 senatorial interviews moderated by Boy Abunda? Samot-saring kaalaman at perspektibo kung paano maglingkod, kung paano aangat ang bansa, kung paano susulong. At ito na, eleksyon na! May listahan ka na ba ng mga senador na sa tingin mo ay nararapat maluklok sa pwesto? At para sa mas malalim na pagkilala, magbalik tanaw tayo. Ano ang kanilang paniniwala at ideolohiya? Para sa kanila, ano nga ba ang kailangan ng bayan? Simple lang ang hinihiling naman at pangarap ng ating mga kababayan. Magkaroon ng mababang presyo ng bilihin, magkaroon ng hanap buhay at sapat na trabaho, magkaroon ng pangtustos sa gastos sa gamot at sa pang-araw-araw. Ang pangarap na yan ay mangyayari lamang pag ang mga leader natin mismo ay may malasakit sa bayan at hindi magnanakaw. Nakakalimutan na po ang healthcare system. Ang PhilHealth, konti lang ang nabibigay. Kulang-kulang ang tulong para sa kalusugan. Gusto natin magaya ang ibang bansa na kahit na-admit sila, kahit magpa-check up sila, libre. Dahil po kung healthy po ang isang bansa, magpo-focus na lang tayo sa ating mga trabaho at uunlad ang ating bansa. Kailangan talaga nating paunlarin ang ating kabuhayan through national industrialization at pag-unlad ng ating agrikultura. At syempre, magkaroon po sana ng serbisyong panlipunan, kagaya ng edukasyon, health, pabahay, na talagang sasagot doon sa pangangailangan ng ating mga mamayan. Kung tutuusin, ang pangarap ng bawat Pilipino ay payak at simple lang. Gusto lang natin ang magkaroon ng tahanan, sapat ng pagkain, makapagtapos ang anak, at may tatakbuhan sa oras ng kagipitan. Na-serve natin ang simpleng pangarap na ito. Napakaganda ano po. Pero ang problema, Sa tingin ko po, hindi mawawala ang corruption kung hindi natin babaguhin ang ating politika, pamumulitika, at ang uri ng mga politiko na ating pipiliin. The past one generation, 40 years ang nakaraan, hindi ko po nakita yung pag-unlad ng bansang Pilipinas na tulad ng pag-unlad ng mga ibang bansa dito sa Asia. Ang problema po natin kasi, we have a politics of oligarchy. We have a politics of plutocracy. Ang mga political dynasty na kapag-create ng mga leaders na walang alam sa solusyon sa ating kahirapan at walang plataforma. Kumakanta lamang sila ng Wonderful Tonight at saka sumasayaw ng budots. These are leaders that are mediocre and incompetent. Talagang wala silang silbi sa ating lipunan. kaya naman, ang bottom line nito, ano nga bang uri ng serbisyo ang kailangan natin? Ang kailangan ho natin sa Senado, yung isang matapang na senador at isang bayani, isang sundalo na walang kinakatakutan. Isang gobyerno na ang layunin nito ay likhain ng lipunang Pilipinas. Isang lipunan na lilikha ng pagkapantay-pantay. Para sa pagbabago, para sa katuparan ng ating mga pangarap sa buhay, baguhin din natin ang pagpili ng mga kandidato. Ituro natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, na ang ihalal ay ang mga lider ng sektor, lider ng manggagawa, lider ng mga magsasaka, hindi mga dinastiya. Ang karaniwang tao dapat ang nagpapatakbo ng pamahalaan. Alam po ng karaniwang tao, apektado siya sa pagtaas ng presyo ng bigas at ng kuryente at ng krimen. Having said all of these, at the end of the day, agree tayo sa sinabi ni former US President Thomas Jefferson, the government you elect is the government you deserve. Kaya ito ang panawagan. Ako po'y umaapela sa COMELEC. Give us a clean and honest election. Yung boto ng Pilipino ay dapat sagrado. Kailangan po may kapayapaan sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po ay isang napakahalagang panahon para tayo ay pumili ng mga kandidato na merong malinis na track record, handang magsakripisyo at handang magsilbi para sa ating bayan. 70 million po tayong boboto sa Lunes na iyon. Sa pagising niyo po sa araw ng Lunes na iyon, sana naman po isaalang-alang nyo na may kandidato rin naman, na may kakayahan na maging senador, hindi man sikat, pero ang resume karapat-dapat maging senador ng Republika ng Pilipinas. Ito po yung panahon para aksyonan natin ang mga problema ng ating bayan sa pamamagitan ng ating pagboto. Ang bukas po natin mga kababayan ay nasa kamay po ng boto sa Mayo 12.
Sabi nga ni Raul Roco, huwag po nating ipanakaw ang ating bukas sa mga tiwali, trapo, dinastiya at walang pakialam. Tama na po ang pagboto natin sa mga political dynasty, sa mga kinatawan ng mga malalaking negosyo, mga asendero, mga dayuhang interes. Kailangan naman taong bayan sa Senado. Importante po na mabago ang makeup ng Senado ngayon, magkaroon ng mga tunay na maglilingkod sa ating bayan. Sinong leader ang kayang ipaglaban ang pangkaraniwang mamamayan? Sino ang may matatag na prinsipyo at tunay na plataporma? Kanino mo ipagkakatiwala ang kinabukasan ng iyong pamilya? Nakakaumay ano? Madalas ay nakakapanghina ang kawalang pag-asa sa mga pangakong hindi naman natutupad. Pero hindi tayo susuko. Tayo mismo ang panggagalingan ng tibay. Balota natin ang maglulugmok o mag-aangat ng bayan. Kaya ang tanong, ano ang susunod? Ikaw ang makakasagot niya.